Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1988 sa isang baryo sa Antique. Sa mga panahong ito, ako ay nagbibinata pa lamang at ang tatay ko ay mayroong munting pwesto sa aming bayan. Meron po itong karinderya. Marami pong suki si tatay at minsan dinadayo pa ng mga nakatira sa karatig bayan. Lalong-lalo na ang kanyang nilaga. Pagkatapos naman ng aking klase tuwing hapon, ay agad akong tumutungo sa aming karinderya para tumulong. At may mga pagkakataon na ginagabi kami ng uwi. Nang dahil ang ilan sa mga kaibigan ni tatay ay nagiinuman pa doon. May isang pagkakataon na umuwi kami ng 9:00 ng gabi. At habang binabaybay namin ang madilim na daan, ay umalingasaw ang isang mabahong amoy. Tamang-tama din sa mga sandaling ito ay kami lang ni tatay ang tao sa daan. Wala kaming dalang anumang ilaw at ang tanging gabay namin ay ang liwanag ng buwan. Nakasanayan din namin ang ganitong sitwasyon. Pero kung umuulan at makapalang ulap, ay dinadala namin ang lampara. Sa gabing ito ay malinaw ang kalangitan. Maraming mga bituin at bilog ang buwan. Tay, parang hindi yata mawalang amoy na yan. Saan kayo nanggagaling? Ang baho? Hayaan mo na yan. Baka dumi lang ng kalabaw o kambing. Alam mo naman dito sa atin, maraming nag-aalaga ng mga hayop. Hindi tay. Parang kakaibang isang ito. Baka hindi mo lang maamoy ng maayos kasi nakainom ka ng alak. Nakita ko namang suminghot si tatay. Oo nga no, parang hindi matalas ngayon ang aking pangamoy. Sabi sa inyo saan kayo nagagaling yan? Nang madaanan namin itong isang bahay na may nakatirang buntis, ay narinig namin na mag-asawa na para bang nagtatalo. Subalit nung napagtanto namin na nagpapanik ang mga ito, ay huminto si tatay. Ano kaya nangyayari sa mag-asawa? Parang may problema. Oo nga tay. Parang nagpapanik sila. Parang may nangyayaring hindi maganda. Tawagin kaya natin. Tinawagan namin ang mag-asawa at itago na lang natin sila sa mga pangalang Aling Gina at Mang Roman. Roman, Gina, anong nangyayari dyan? Meron bang problema? Hali po kayo dito. Pumasok po kayo sa bakuran. Dali po. Bulalas ni Roman at agad naman kaming pumasok. Nang makapasok na kami, ay binuksan ni Mang Roman ang pinto ng bahay. Kaya naman pumasok si tatay. Napagnanto naman namin na sa kanila nanggagaling ang mabaho at malansang amoy na naamoy namin habang kami naglalakad. Mukhang dito yata nanggagaling ang mabahong amoy tay. Mang Roman, ano ba yan? Kanina pa yan namin naaamoy at si Gina ay hindi na mapakali. Wala ba kayo nabubulok na isda dito? Ano ba yan? Ang totoo po niyan, parang binubulabog po kami dito. Ano bang ibig mong sabihin? Sinong nambubulabog sa inyo? Sabihin mo nang masampulan natin. Taga saan? Taga dito? Si tatay po ay medyo piko na tao kapag nakainom. Handa itong tumulong sa kahit na sino. Kahit na buhay pa niya ang itataya. Ito naman ang isang bagay na ayaw ni nanay sa kanya. Kaya naman sa tuwing may inuman, ay palagi akong nakabuntot sa kanya. Kung hindi ako, si kuya. Sa tingin po namin na hindi pangkaraniwang tao. May kutob nga itong si Gina na aswang. Ano? Aswang? Meron pa ba niyan? Ilang gabi na pong sumasakit ang tiyan ni Gina. Minsan nga, hindi na kami makatulog na maayos. Meron naman po siyang mga pangontra pero parang walang bisa. Naku, huwag kayong magpapaniwala sa mga aswang na yan. Lalabas ako ng bahay. Pag mahuli ko na tawang nambubulabog sa inyo,
kakalad ka rin ko papasok dito. Pero pag may makita akong nakakatakot, maniniwala na ako sa aswang. Sandali. Tay, wag na kayong lumabas. Lasing po kayo. Oo nga naman po, dito na lang po kayo. Wag na po tayong magtalo sa paniniwala natin. Pwede rin namang umuwi na po kayo. Kami na pong bahala dito. Hindi. Bigyan niyo ako ng 1 minuto. Hindi ko naman po napigilan si tatay sapagkat nagpupumiglas po ito. Hinayaan ko na lamang at sinundan kasi kung pipigilan ko ng pursahan baka magwala at magingay. At nang makalabas na kami ay naglakad ito papunta sa likod ng bahay. Hindi naman iniwan ni Mang Roman si Aling Gina. At nang makarating kami sa likod ng bahay ay nakita ko namang biglang napahinto si tatay. At napansin ko na nakatingin ito sa ibabaw ng puno ng santol. Tay, uy tay, anong problema? Hindi ito sumagot. Kaya naman tumingin ako sa bahagi na kung saan siya nakatingin. At nung una ay hindi ko siya makita subalit habang lumilipas ang mga segundo ay unti-unti kong nakikita ang isang nilalang na merong maitim na balat at ang kanyang mga mata ay nandilisik. Napakalamig ng simoy ng hangin na animoy nasa ibang bansa kami at umuulan ng nyebe. Nakita kong nakatitig siya kay tatay at walang ano-ano ay biglang bumagsak ang aking ama nang walang sinasabi. Tay, tay, Mang Roman, Aling Gina, si tatay. Hindi nagtagal ay dali-daling lumabas ng bahay si Mang Roman at pumunta sa bahagi na kung saan kami naroroon. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko po alam, Mang Roman. Bigla na lang po siyang bumagsak at merong nilalang sa puno ng santol. Sabay turo sa puno na kung saan ko nakita ang nilalang na ito. Pero wala na siya doon. Dito na ako naniwala na meron ngang nambubulabog kina Mang Roman. Tulungan niyo po ako. Buhatin natin si tatay. Nang maipasok namin si tatay, ay binuhusan ito ng malamig na tubig ni Aling Gina at agad naman itong nagising. Anong nangyari? Teka, nasaan yung nakita ko sa puno ng santol? Sinaktan ba niya kayo? Tay, wala na po siya doon. Nakita ko rin po siya. Ang itim niya. Parang puwet niyo. Oo, ang itim niya. Sigurado ako siyang dahilan kung bakit ako nawalan ng malay. May nakita pala kayong dalawa? Saan banda? Sinasabi ko na nga ba? Opo, Mang Roman. Meron po. Sigurado ako. Malakas ang kutob ko na siyang nambubulabog sa inyo. Sigurado akong aswang yon. Napailing naman ang mag-asawa at biglang nawala ang kalasingan ng aking tatay. At nang makita naman niya ang isang insenso, ay agad niya itong sinindihan at inilagay sa labas ng kusina. Kumalat naman ang usok at nanatili kami kina Mang Roman ng mahigit 2 oras. At sigurado namang nagtataka si nanay kung bakit hindi pa kami nakakauwi sa bahay. Bandang 10:00 ay isang kalabog ang narinig namin at yung mga aso ng mga kapitbahay nila Mang Roman ay nagingay. Ang ilan sa mga ito ay umaalulong na para bang merong nakikitang hindi maganda. Nagparinig naman si tatay at nagbanta na tatawag ito ng pinakamagaling na albularyo sa aming bayan. At kapag makilala daw namin ang nambubulabog, ay kakalad ka rin niya ito palabas ng bahay papuntang bayan. Gagawin daw niya ito na tirik ang araw. Hindi po nagbibiro si tatay sa kanyang mga banta. Isa po akong saksi sa ugali niyang ganito. Hindi talaga siya nagbibiro. Hindi nagtagal ay merong naglakad sa bubong ng bahay. Kaya naman agad na kinuha ni tatay ang itak o bolo at pinagtutusok ang bahagi na kung saan namin nadidinig ang mga yabag. Nakita namin na merong mga duguang dulo ng bolo. Kaya naman inisip namin na natamaan niya ang nilalang na ito. Sige, pag bumalik ka pa dito, ipapahanap kita.
O di kay ako ang hahanap sa iyo. Sa maniwala kayo o hindi, hindi na nasundan ang pagpaparamdam kina Mang Roman pagkatapos ng gabing ito. Malaki naman ang pasasalamat sa amin na mag-asawa. Kasi kung hindi daw kami dumaan ng gabing ito, malamang ay hindi sila nilubayan ng aswang na nambubulabog. Ayon naman kay tatay, nung nakita daw niya iyon sa puno ng santol, ay agad na umikot ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Kung ano man daw ang ginawa sa kanya, yun ay hindi pa rin namin alam magpahanggang ngayon. Siguro isang orasyon. Matapos ang gabing ito, ay naging tahimik naman ang lahat. Hindi na muling nakaramdam ng takot si Mang Roman. Naging alerto din ang kanilang mga kapitbahay sapagkat sinabihan sila ni tatay. Pero hindi na muling nasundan ang karanasang ito. Kaya hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1981 sa isang bari na matatagpuan sa Antique. Itago niyo po ako sa pangalang Jeff. At nitong mga panahong ito, ang aking lolo ay parang isang kumadrona. Tama kayo nang narinig. Hindi lang po babae ang pwedeng maging midwife. Ang tawag naman sa lalaki ay midwives. At kung meron namang mga anak sa amin o sa mga karatig baryo, si lolo ang palaging tinatawag. Kadalasan naman ay sumasama ako sa kanya. At ngayon, kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang nurse. At ang pagsama ko noon kay lolo ay merong malaking ambag sa kung ano man ang meron ako ngayon. Sisimulan ko na pong kwento. Isang hapon ay merong pumunta sa aming bahay. Agad naman akong lumabas sapagkat inutusan ako ni lolo na tignan kung sino ito. Tawagin natin sa palayaw na Tonton itong lolo ko. Mang Ton, kailangan po namin ng tulong nyo. Manganganak na po yung asawa ko. Pasigaw na sabi ng isang mama na tawagin natin sa pangalang Mang Armando. Agad naman akong bumalik sa loob ng bahay para sabihin kay lolo na merong manganganak sa karatig bayan at kailangan siya doon. Hinanda ni lolo ang kanyang mga gamit at nagsabi ito na magbihis na ako sapagkat gusto niya ng kasama ako. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad na kaming tumungo sa karatig bayan kasama itong si Mang Armando. Pagkarating namin sa kanilang bahay ay medyo madilim na at agad naming nakita ni lolo ang kanyang asawa na nakahiga sa isang kama na nasa loob ng kanilang silid. Nakabukas ang bintana, nakasindi ang mga gasera, malamig ang simoy ng hangin. Maraming salamat po Mang Tonton kasi hindi kayo nagdalawang isip. Kanina pang sumasakit ng tiyan ng aking asawa. Ano ka ba, walang anuman. At ikaw Iha, kaya mo bang tumayo? Maglakad-lakad ka dito sa loob ng kwarto para mas mapabilis ang paglabas ng anak nyo. At nakita ko namang tumango ang ale. Nang makatayo ito, ay nakita ni lolo na parang nanghihina ang kanyang katawan at kapansin-pansin na namumutla ito. Ayos ka lang ba Iha? Sigurado ka bang kaya mo? Tumango na lamang ang ale at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan habang namimilipit. Ayon naman kay lolo ay normal lamang ito para sa isang buntis na malapit ng manganak. Kaya naman matyaga kaming naghintay. Bandang 10:00 ng gabi ay dito na nagsabing ale na malapit nang lumabas ang kanilang panganay. Kaya naman si lolo ay naganda at nagsabi sa akin na maging alerto sapagkat anumang oras ay lalabas na ang sanggol. Kung ano naman ang kanyang iuutos ay aking susundin nang sa ganoon ay mas mapabilis ang trabaho. Bandang 10:30 ay dito na nagsimulang umalulong ang mga aso ng kanilang mga kapitbahay. Habang nakikiramdam kami at nakatingin sa aling nahihirapan, ay nakakarinig kami ni lolo ng kakaibang tunog.
Sumenyas ito na lumapit sa kanya at ginawa ko naman. Maging alerto ka at huwag kang magbibigay ng kumpiyansa. Tumangon na lamang ako sa kanya at nakita kong nakatingin sa amin si Mang Armando. Anong apelyido niyo iyo? At kaninong anak ka iya? Tanong ni Lolo sa mag-asawa at sinagot naman ng dalawa, pero hindi sila pamilyar sa amin. Makalipas ang ilang sandali ay umere ang ali at ito na ang simula ng kanyang panganganak. Ginawa ni Lolo ang lahat upang mailuwal ng ali ang kanilang panganay. At habang nangyayari ito, ay isang tiktik naman ang narinig naming lahat. Paikot-ikot lang sa paligid ng bakuran. At hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig kami ng tiktik. Marami na kaming naranasan ng aking lolo. Subalit ito ang pinaka nakakahilakbot na karanasan sa buong buhay namin. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang sanggol. Subalit makikita sa mga mukha ni Lolo ang pag-aalala habang nakatingin sa ali. Kulang na lang na sabihin niya na hindi na ito magtatagal pa. Pinalo naman ni Lolo ang puwet ng sanggol upang umiyak at para makalanghap ng sariwang hangin. Subalit ang ali ay unti-unti namang nanghina. At si Mang Armando ay nakita naming nakatayo lamang sa kanyang gilid na para bang wala sa kanyang sarili. Pero kung uutusan naman ito, ay agad naman siyang sumusunod. Alam na namin ni Lolo na merong nangyayaring hindi maganda kay Mang Armando. Para bang nasa ilalim ito ng isang orasyon. Kaya ito sunod-sunuran. Lahat ng iuutos sa kanya ng kanyang asawa ay agad naman niyang sinusunod ng walang reklamo. At ito ang unang napansin namin sa kanya. Nang umiyak na ang sanggol, ay ibinigay ito ni Lolo kay Mang Armando. Nilapitan namin ang ali na sa mga sandaling ito ay naghihingalo at hinahabol ang kanyang hininga. At di kalaunan, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Napailing naman si Lolo at nagsabi na malapit nang mawala ng buhay ang ali. Subalit parang wala lang kay Mang Armando. Hindi naman talaga maiiwasan na merong mangyaring ganito. At hindi naman nagtagal ay merong dumating na matanda. Parang nanlilisik ang mga mata habang nakatingin kay Lolo. Mabuti at nandito na kayo, Nay. Eto na po yung apo nyo. Bulalas ni Mang Armando sa matandang babae. Subalit hindi siya nito pinansin at kanyang nilapitan ang aling naghihingalo. Pero sinabihan niya kami na lumabas muna ng bahay. Lumabas naman kami subalit si Lolo ay sumilip sa pinto sapagkat nagtataka ito kung bakit kami sinabihan ng ali. Lo, ano po yung nakikita niyo? At sumenyas ito na tumahimik ako. Nang dahil naman sa pagtataka ay sumilip na rin ako para malaman ko kung ano ang ginagawa ng matanda sa kanyang anak. At kitang-kita namin na parang humaba ng kaunti ang dila ng matanda. At meron kaming nakitang itim na bato na kanyang pinasok sa bunganga ng ali sa pamamagitan pa rin ng kanyang dila. Una naman kaming nakita ni Mang Armando kaya naman sinabi niya sa matanda ang tungkol dito. At agad naman kaming tumalikod ni Lolo mula sa pinto. At hindi nagtagal ay lumapit ang matanda at nagsabi sa amin na pwede na kaming umalis at nag-abot pa ito ng bayad. Tinanggap naman ito ni Lolo, subalit nakita naming nanlilisik ang mga mata ng matanda. At pagkatapos nito ay agad kami naglakad papalayo sa bahay na yon, sapagkat hindi kami makapaniwala sa aming mga nasaksihan. Hindi pa man kami nakakalabas ng bakuran ay merong nagpasalamat sa amin. At ito nga ang aling nanganak sa gabing ito. Nakadungaw na sa bintana at kumakaway pa habang nakangiti. Bilisan natin, iyo. Hindi na magandang kutob ko dito. Oo nga, Lo. Ako rin. Ang sama ng simoy ng hangin. Napakabaho rin ang kanilang bahay.
ang lansa. Nang makalabas na kami ng bari na ito, ay pinag-usapan pa namin ang tungkol sa aming mga nasaksihan. Diyos ko, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pangyayari. Sigurado akong aswang sila, iyo. Kaya bilisan mo na. Sige lo, yan din pong nasa isip ko. Nakakahilakbot tignan. Nang marating naman namin ang aming bahay, ay kinuwento namin ang tungkol dito sa aking mga magulang at kay Lola. At hindi naman sila makapaniwala. Sabi pa ni Lola, mabuti na lang daw na nakaalis kami ng ligtas doon. Kasi kung hindi, malamang ay kung ano na ang nangyari sa amin. Sa gabing ito, ay pareho kaming nilagnat ng aking lolo. Dumating pa sa punto na nanginginig ang aming katawanang dahil sa sobrang lamig. Pero mabuti naman at kinabukasan ay naging maayos naman ang aming pakiramdam. At hindi na ulit kami bumalik pa sa baryo na pinuntahan naming iyon. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa itong kwento. Sana ay lumago at dumami pa ang inyong taga-subaybay. Mabuhay po kayo.